Moderator, mag-set ka dyan ng 5 minutes. Okay, 5 minutes. Kaso malulubat ako. Sige lang, patunayan mo lang. Malulubat kasi ako. Nako, nagpatutsada na. Oh. O sige, para ano na, sige, mag-ano na tayo ng 5 minutes. Ito, ayun, magandang Ay, gabi, ano mga kapatid, mga kababayan. At ngayon po ay patutunayan natin na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang iglesyang itinayo ni Kristo ayon sa Biblia. Ngayon, ano ba ang patunay sa Biblia na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana po ay ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo? Una, 16:18 ng Mateo. Oy, kay Pedro sa ibabaw ng batong ito itatayo kong aking iglesia. Ngayon, tinutulan niya po kanina yon. Hindi daw susi yon. Ano ba sabi ni Kristo? Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Na anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Dahil yung susi po na ibinigay ni Kristo kay Pedro, that is not literal na susi. Bakit? May bubuksan bang kotse si Pedro? Yung susing ibinigay kay Apostol Pedro, sumisimbolo po sa otoridad. Na ayon sa Kapitulo 19, anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Anumang kalagad mo sa lupa, kakalagad sa langit. Ngayon, kayang itinayo ito, 33 AD. May buhay pa ng mga apostoles ito? Meron. Si Apostol Pedro, Apostol Pablo na siya rin kaanib dito. At yung iglesia itinayo po ni Kristo sa 16:18 ng Mateo, ang utos po diyan sa 28:19 hanggang 20 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa. Pagyaon sa bawat bansa, gumawa ng alagad, sila'y nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, kung yumaon sa lahat ng bansa, kasama ba yung Roma? 1:7 ng Roma. Sa lahat ninyong mga nasa Roma, iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Hindi naman sinabi sa Pilipinas. Kayong mga nasa Roma, sa pamamagitan ng mga apostoles. Sino yung apostoles? Na isa sa mga inutusan sa 28:19 ng Mateo, si Apostol Pedro. Na na binigyan ng otorisasyon na anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ngayon, iglesia, 16:18 ng Mateo. Yung Katolika, 28:19 ng Mateo. Yumaon sa bawat bansa, nakarating sa Roma. Romana. Yung 1, o yung 4:4 hanggang 5 ng Efeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ibig sabihin, yung iglesia ang tinayo ni Kristo, nananatiling iglesia. Sunod, Apostolika, 16:18-19 ng Mateo. Romana, 1:7 ng Roma. Kaya implicitly, ayon po sa Biblia, nasa diwa po at isa sa karakter ng iglesyang itinayo ni Kristo ang pagiging isa, Katolika, at pagiging Apostolika at Romana sapagkat nasa Roma po sa 1:7 ng Roma. Ngayon, letra por letra, ano ba ang patunay nito? Una, kaya nga ng ating binasa sa 28:19 ng Mateo, yumaon sa bawat bansa. Tinupos ni Kristo ng sarili niyang dugo na siyang tinawag sa Greek na Ecclesian Toteo. Sa Greek Westcott Transliterated sa 2028 of Book of Acts. Na siyang referred po sa 16:16 ng Roma na siyang ginagamit ng ating katunggali. Na na mga batian kayo ng banal na halik. Pinabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Ngayon, yung mga iglesia ni Kristo, ano po katangian? Gaya nga po ng ating nabasa, Katolika, Apostolika, Romana. Ngayon, nakarating sa Roma, pinagbatian ng banal na halik. Anong nangyari? Nangalat ulit. Pagkatapos mangalat sa napunta, 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto na siyang kinaaniban rin ng buhay na apostoles hanggang sa panahon ngayon, si Apostol Pablo. Ano si Apostol Pablo? Apostoles. Saan kanib? Doon sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Alam yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia? Yung tinawag na mga iglesia ni Cristo sa 16:16 ng Roma. Anong nangyari? Nangalat. Pagkatapos mangalat, anong sabi sa Modern 31 ng Gawa? Sa original translation, na reperado sa iglesia ni Cristo, he meant it ecclesian Catholic. Means Catholic. Alin ang naging Catholic? Yung church na nakarating sa Roma. Kaya iglesia, Katolika, Apostolika, Romana. Kaya natindigan natin, dito pa lang sa stand na ito, talong-talo na ang ating kalaban na panot. Ay, tuloy. Last 1 minute. Ang ating kalaban na protestante. Bakit? Dahil natindigan natin na yun po ay isang iglesia, Katolika, Apostolika, Romana, na ayon sa Modern 31 ng Gawa, sa original translation na siyang referado sa mga talatang binabasa nila, na siyang konektado sa mga apostoles hanggang sa kasalukuyan, yun po
ay Hymen et Ecclesiam Catholic, means universal, means Catholic. Alin naging Catholic? Kaya Catholic Church. Kaya sa Sagrada Biblia, hawak natin nandiyan. Ano po bang ating mababasa? Pakinggan nyo. Las Iglesias Católicas Apostólicas Romana! Letra por letra. Kaya maliwanag sa Biblia, ang itinayo ni Kristo na siyang tinawag ng mga Iglesia ni Kristo ng 1st century na nangalap ay siyang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa panahon ngayon. Kaya, kapatid, magtanong ka na, I give you some 5 minutes. Moderator, kayo po ang mag-rule. Okay. Bro, tanong naman kayo kay Ito. kapatid ni Jared. Magtanong kayo dun sa nilatag niya. Okay. Time start. Now. 5 minutes. Ito ang unang tanong. Mr. Jared, Sige. ayon sa Biblia, ano si Pedro? Papa o apostol? Maliwanag po, sa 22-21 ng Isayas, yung bibigyan ng susi ay tatawaging ama. Katunayan, sa 5:13 ng unang Pedro, si Pedro meron pong tinatawag na anak sa pananampalataya. Sino? Maliwanag, binabati ko kayong nasa Babylonia kasamang ni Hirang at ni Marcos na aking anak. Si Marcos, anak niya, hindi niya biologically, kundi anak niya sa pagtuo o sa pananampalataya. Kaya, kung si Apostol Pedro ay anak niya sa pananampalataya si Marcos, anong tawag sa kanya ni Marcos? Ama sa pananampalataya. Sapagkat sa 22-21 ng Isayas, ang bibigyan ng susi na referado kay Pedro ay tatawaging ama. 2:13 ng unang 1, ang mga apostol sinulatan tinawag na ama. Kaya pwedeng apostol, pwedeng ama, or papa. Next question, yung mahirap naman. Next question, bro. Sa Roma 1 talatang 5, ano ang tinatanggap ng biyaya na mula sa Diyos? Moderator, Yung pagiging papa o pagiging Sige, apostol? Moderator, objection. Hindi ko nilatag ang 1:5 ng Roma. Ang nilatag ko, 18 ng Mateo, 20-28 ng Gawa, 1-1 hanggang tayo 2 ng unang. nag-uusap, sa Biblia tayo Moderator, nag-uusap. Hindi lang Diyos ang moderator, nilalakad I mo. am under cross. When I am under cross, ang karapatan mo lang tanungin yung sinabi Sa ko. Biblia tayo nag-uusap. Pero pagbibigyan kita. Sa Biblia tayo O, nag-uusap. sige, Huwag kang umiwas. Moderator, pagbibigyan ko Wag siya. kang Teka lang, umiwas. bro. Total agree Sagutin yung mo. kabila. Sagutin mo. Sasagutin niya na daw. Sige, bro. Moderator, Ano kayo ang mag-rule. biyaya na Moderator, tinanggap ni Pedro? mag-rule Pagiging kayo. apostol o pagiging papa? Alam po, igalang mo yung moderator, teka kapatid. lang po. Respect the moderator. Moderator, Ganito daw po. Huwag daw po kayong magtanong dun sa nilatag. Hindi niya nilatag. Una pa lang po, sinabihan ko na Hindi kayo ganon, hindi ganon. na Sa magtanong lang po Biblia kayo tayo dun sa nag-uusap. nilatag. Pagka-apostol Teka ang lang po. pinag-uusapan Teka lang natin, po. kasama yan. Okay, okay. Huwag kang umiwas. Sagutin ko. Kasama yan. Sagutin ko. Oh. Sagutin ko. Ang tinanggap sa 1:5 ng Roma, yung pagka-apostol. Pero hindi nangangahulugan doon na si Apostol Pedro hindi na tinawag na ama. Sapagkat sa 5:13 ng unang Pedro, si Pedro may anak sa pananampalataya at si tinawag na ama sa pananampalataya. Dahil sa 2:13 ng unang Next Juan, question. ang mga Next question. apostol tinawag na ama. Okay, next. Ano ka ba? Next question. Next question. Na Mateo, tanga-tanga ka. Next question. Yung mahirap. Ito, Next question. Sumasayaw ka. Next question. Eh. Next question. Sunod na tanong, yung mahirap. Sinong Post mga mo na alagad natin yung time, bro. ang tumawag kay Bro. Pedro na father? Palalahanan Na lang kita, papa. bro. Teka lang, baka-post yung time. Next question. Pagka nagkaano yung Mr. Moderator, bro, nagro-roll, matuto tayong rumispeto, bro. Next question. Huwag kang Sige. bias, huwag kang bias. Ako nagtatanong ng ayon sa Biblia. Sinong mga alagad ang tumawag kay Pedro na siya ay father o papa? O sige, si Marcos, implicitly. Bakit? Sa 5:13 ng unang Pedro, si Pedro, tinawag niya na anak si Marcos. Kaya kung sentido komon mo, paaandating mo sa utak mo, tinawag ni Marcos si Pedro na ama, hindi siya tinawag na papa. Huwag kang magkuklod. Huwag kang magpaliwanag. Wait lang po, wait. Wala kang nabasa. Moderator, Wala nga nabasa. 1 minute. Nakuha ko, bro. Moderator, Next sa'yo question. muna. Next Moderator, question. takot ako. Sa kita muna. Sa kita muna. Makinig ka sa Next sagot ko. question. Ginagalang ko yung tanong mo. Igalang mo yung sagot ko. Okay, nakuha ko. Ang sagot ko, maliwanag na maliwanag. Huwag kang sasapaw. Sa 5:13 ng unang Pedro, implicitly, si Marcos tinawag na ama ni si Pedro. Bakit? Sapagkat kung sentido komon mo pa, andarin mo, maliwanag, si Pedro tinawag na anak ni Marcos. Eh, anong tawag ni Marcos kay Pedro? Ina?
Ikaw na lang yung ina mo. Okay. Wala kang nabasa. Dahil na maliwanag hindi mo sa 5 napapatunayan, hindi mo ng nasasagot. Petro, si Petro tinawag na anak si Marcos. Therefore, si Marcos implicitly tinawag na ama si Apostol Petro. Next question, yung mahirap. Hahato lang ako. Bro. Next Kunyari, hahato lang ako. O, moderator. Moderator tayo muna. Huwag tayong sasapop dahil may 1 minute ang kabilang panig. Bro. Yun nga, respect ang moderator pagka mag-roll, magkahatol. Yan, bro. Hindi pala marunong ng debate. Hindi pala marunong ng debate. Sinasapawan ako eh. Huwag tayong sasapaw. Sinasapawan ako. Maliwanag mga kapatid, mga kababayan, binasa ko yung 5.13 ng unang Pedro. Ang tanong niya, letra per letra, sabi niya, meron ba ekang mababasa na merong mga alagad na tinawag si Pedro na papa? Sabi ko, meron implicitly. Nakakaintindi ka ba ng implicitly o tanga ka? Bakit? Sa 5.13 ng Pedro, si Pedro, tinawag na anak sa pagtuo si Marcos. Kaya, ang sagot ko sa kanya, moderator, kung pagaganahin mo yung utak mong walang laman, maliwanag na si Marcos tinawag si Pedro na ama. Yan ang tanong ko. Next question, hirapan mo naman. Hina-high blood ka masyado, kaya hina-high blood ako, masyado kang ano eh. Okay, proceed tayo, bro. O, nawala na yata, nasa na? Ang bira. Kabaklaan ng pinaiiral eh. Dapat matuto siya rumispeto sa moderator. Kasi, papagalitan din kita pag sumapaw ka eh. O, nasa na, moderator? Nawala na yata. Nasa na yan? Ba't nawala? Ano ba? Pwede yung check. Nawala yata si, Badingdong sa. Masyado kasing bakla-bakla eh. Yan ang hirap sa protestante, hindi marunong, hindi ginagamit yung utak. Ang ginagamit lang yung yung kabadingan, hindi yung utak ang ginagamit. O ito, tawagan natin, bumaba, tumakbo na. Grabe, tumakbo pa. Hira. O, tawagan ulit natin, tumatakbo eh. Pa naman yan, Paturing ang pastor. O yan, Ilan time, bro? 2 minutes. Ay, nawala na. Ba't hindi na pumunta ito? Kaya pa ng 2 question. May 2 question pa, no? Tapos siya naman na maglalatag. Nawala. Pambira. Ito ayaw ko tumatakbo eh. Ito pangit sa debate. Tumatakbo. Ayan. Nalobat daw siya. Nako. Patutsada. Napakapatutsadero talaga na itong mga protestante na ito, Kaya buti. Nasaan na? Nandiyan na ba? Nalobat daw, nalobat. Okay. Kaya ba natin mag-antay, bro? Tignan natin kung makapag-antay tayo. Basta bilangan na yan, moderator. Bilangan na yan. Disqualify. Oh, i-disqualify nyo, moderator, pag hindi pa umakyat. Kasi, yan unprofessional behavior yan sa debate. Yung natirang time, 2 minutes. Oh, tiyan, tumatawag dito eh. Nalobat daw siya, patutsada na lang. Natin ha. Patutsada na lang yan. Okay, nung natirang oras, 2 minutes. Mag-ano etong- tayo? Ang natirang oras, moderator, 2 minutes po and 53 seconds. Okay. Ngayon, itong 2 minutes and 53, andito na siya. Ayan, umakyat na siya. Okay, bro. Meron ka pa 2 minutes sa pagtanong. Galing-galingan mo naman. Okay, proceed, bro. Next question. O, next question, yung mahirap. Next question. Next question. O, tanong na. Ano ka ba? Proceed lang, bro. Hello. Hello? Ano ka ba? Magtatanong ka ba o Sa magtatanong Corinto, sa ba yan? Yan ang hirap dito sa mga to eh. Di ba? Yan ang hirap. Ayaw. Puro
kalsada, inuubos yung oras. May mas mahalaga pang ano. May mas mahalaga pa kaming gagawin ngayon. Ang ginawa, tumawag, nakala mo kung sino, wala naman pala eh. Sana naman, inayos mo muna yung internet mo bago ka makipagdebate. Oh, tanong, meron ka pang 2 minutes, inuubos mo oras mo. Ito ang tanong, ito ang tanong. Tanong! Sa unang Korinto 12:28, O, ano tanong? Tanong! naniniwala ka ng tagapangasiwa sa iglesia, sugong apostol at hindi Ano tanong? Iniwala. pa? Moderator, ano tanong? Nagahang po kayo, bro. Naglalag. May interruption sa net mo, bro. Ay, ano ba yan? Bro. Ay, hello bro, ano ka ba? Nasa ka ba? Nasa bundok ka ba? Hoy! Ano pa naman? Hoy, yung tanong mo, nasa na? Inuubos mo oras mo, oh? Ala. Wala na ata siyang maintanong. Wave na ba? Hindi, dagdagan natin yung oras. Total, ang naubos, Bro JB, ang naubos na oras po ay Yes, may get. 3 minutes. Dagdagan natin, gawin natin 10 minutes. 10 minutes natin yung time para marami namang maitanong, para maraming natututunan yung mga tao. Eh, pag ganyan kasi, anak ko. Gawin natin ano? Agree ba siya doon, bro? Check natin. Hello? O ano? Bro. Bro. Ito nga ang tanong eh. O tanong na nga, o. Dinagdagan ko na, ginawa ko ng 10 minutes para namang makapuntos ka. Hindi mo ko napupuntos eh. Galusan mo naman yung tema ko. Dagdagan Tanong. natin 10 minutes. O, 9 minutes. Ha? 9 minutes. Ayan. O, tanong. Hoy! Ano na? Naku. Wala na naman siya. Moderator, ayoko ng ganito. Ayoko ng ganito, moderator. Nakakabastos na masyado sa debate ito eh. Hindi nakapagtalaga yung ating. Hindi na nga ako prepared sa debate na ito. Natutulog ako, ginising ako. Eh, ganito pa ang gagawin. Giro yung bagong gising ako. Ganyan ang gagawin na itong taong ito. Magyayabang-yabang na lang sa debate. Eh, wala naman palang binatbat. Naku naman. Nasaan na siya, bro? Ayan. Ito na. Sabihin mo kung magtatanong ka, ang tagal mo magtanong, Brad. Para ka namang bayo to. Hoy, tanong na. Eh, tinatanong nga kita eh, nawawala ka rin eh. Ikaw ang nawawala. Tinatanong kita, nawawala. Nakalive ako, Brad. Nakalive ako. Huwag mo lukuhin yung mga tao. Hindi ako yung nawawala. Ikaw yung nawawala. Nakalive ako kahit i-replay mo. Nawawala ka rin eh. Ito ang Magtanong tanong ko ka. sa'yo. Magtanong ka. Tanong Ito na, ang bro. tanong, ito ang tanong. Naniniwala ka Oh, naniniwala ba ako. sa unang Korinto Naniniwala ako. 12:28? Naniniwala ako Oh. na ang mga isinugo ng Diyos ay mga Ito. apostol na mga Sumagot ka na, isinugo. sumagot ka na, At yung mga sumagot ka. apostol na yun, Ito. sa proseso Ito, ng tanong. unang one, tinawag Ito, na ama tanong. sa pananampalataya. Naniniwala ka sa unang nig ka muna, hindi pa tapos. Okay, patapusin muna natin. Hindi pa tapos. Naniniwala Teka ka ba na ang tagapangasiwa sa tunay na iglesia na itinayo ni Kristo, apostol na buhay? Yes! Wala kong tutol. Apostol na buhay. Oh. Wala kong tutol doon. Wala kong tutol. Bakit? Dahil si Pedro, apostol, Ito. sa proseso ng unang Next one, question, next sinulatan, tinawag, Wait lang. wala Next kong question. pilit. 1 minute. Moderator, objection. Ayaw mo lang i-explain. 1 minute. May 1 minute ang kapatid na Jared. So, respect the 1 minute kasi nirespeto niya ang tanong mo. So, respect ang kanyang pagsagot, miss. Respetuhin mo, sagot ko, Brad, napapagalata ang hindi kasi sabi ko, wala akong tutol. Sige. Na ang nangangasiwa sa tunay na iglesia apostol. Kaya nga si Apostol Pedro. Pero hindi porket apostol siya, hindi na siya ama sa pananampalataya. Dahil sa 22-21 ng Isaiah, ang bibigyan na susi, tatawaging ama. Sino ba binigyan? Alangan namang ikaw. Ano susi mo? Susi ng tricycle. Ang nasa 22-21 ng Isaiah, refer to 16:18 of Book of Matthew, na referado kay Apostol Pedro. Kaya hindi porket apostol siya, hindi na siya pwedeng tawaging ama. 5:13 ng unang Pedro, nabasa. Next question. Yun dapat. Ngayon, sino ang buhay na apostol ngayon sa Romano Katoliko?
Pedro. Period. Ang tinatanong ko, buhay na apostol, patay naman yung binabanggit mo, yung Ano? buhay na Moderator. apostol. Sumagot ako, galangin niya ang sagot ko. Si Apostol Pedro. Period. Bakit? 12:29 ng Ang Marcos. tinatanong ko, buhay Oh, na moderator apostol, naman. hindi patay. Sino ang buhay na apostol? Wait lang, bro. Sa Romano Katoliko. Ako nagkasasapaw. Dahil sabi mo, Wait lang bro, hahatot Oh. lang ako bilang moderator niya. Papagitna ako sa inyo. oh, Bro, anuhan lang kita, no? Kasi sa sentido natin, ang nagtatanong, marunong maghintay ng sagot. Sumasagot ang kapatid na Jared, so irespeto natin. Respetuhin mo sagot ko. Sabi ko si Apostol Pedro, 12:27 ng Marcos, dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Dahil kung sasabihin mo sa Apostol Pedro, patay sa Espiritu, lalabas ka kontra talaga ng Biblia. Sa demonyo ka. Next question. Nako, Sige bro. alam nga namang apostol ka. Pero pag apostol ano? sinabing buhay, tagapagturo nyo, tagapangasiwa, hindi patay. Tanong bro. Hindi ka pala Moderator, nakakaunawa. ano? Ipisyate ng Hindi ka Marcos. pala nakakaunawa. Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Hindi ko Diyos ng mga tinututulan. buhay. Sino Ito, ba ang magaling ka. Diyos na apostol Hindi ko Pedro? tinututulan na si Pedro ay buhay sa Espiritu. Ang tinatanong Hindi ko, Diyos ng yung mga buhay. patay. Kaya Na nagpapatuloy. tagapagpapangasiwa Buhay, tayo. apostol Pedro. Sige, hahatol uli ako bro. Oy, hindi nasagot. Nasagot mo, Next question. Nasagot. Bro, Hindi hahatol ako. nasagot. Moderator, kayo nga mag-rule. Next Moderators time. Post mo na Next time. question. Moderators time. Oh. Hahatol ako. Bro, respect yung kabilang panig. Kung di ka sang-ayon dun sa sagot niya, pwede ka na lang bumawi sa next question. Pwede mong ipitin ng kapatid na Jared. Wag mong i-interrupt bro na ganito na hindi nasagot. Sige. Ah, Okay. Sige. Okay, next question. moderator, nasagot ko yung tanong. Si Apostol Pedro, dahil ang Diyos ni Pedro, 12:27 ng Marcos, yung Diyos ng mga buhay. Kaya kung naniniwala ka ang Diyos ni Pedro, yung Diyos ng mga buhay, nananatili si Apostol Pedro sa kaluluwa, sa espiritu, buhay. Next question. Yung mahirap, bro. Next question. Okay, next question. Wala namang Next question. wala namang dating, oh. Bro, tanong mo na. Tanong. Kung kayo ay ang tunay na iglesia ni Kristo. Kami naman talaga. Wait lang Ito, bro. ito. Sigurado. Ilan ang apostol sa Biblia na alam mo? Moderator, hindi natin pinag-uusapan yung ilan. Oh. Ang pinag-uusapan natin yung tunay na iglesia, hindi kung ilan ang mga Okay. apostol. Wala akong pakialam. Ako'y nagtatanong. Wala akong pakialam Ako'y kahit ang nagtatanong. apostol. Moderator, objection. Ako'y Okay. Wala nagtatanong. akong pakialam kung ang apostol Ako'y mahigit nagtatanong. 100. Wala akong pakialam tungkulin kahit mo, ang ang apostol. tungkulin mo Moderator, sumagot. ano ba yan, Ilan moderator? ang Okay, sige, ako apostol na lang sa ang Biblia? Moderator, humatol kayo. Sige, Wala akong pakialam kung Oh. ilan. Ang pinag-uusapan natin, yung tunay na iglesia na siyang napatunayan ko ngayon, hindi mo naigiba ang Iglesia Katolika Okay. Apostolika Ako. Romana, o sa Greek translation, Hymen et Ecclesian Catholicos means universal, means Catholic Church. Next question. Teka lang, hatol muna ako doon bro. Okay. Wala sa... Ibig sabihin, hindi mo alam. Hindi Teka mo lang bro, alam. moderators time. Hindi mo sinagot eh. Moderators time. Oh. Next question. Moderator's Next question. Moderators time. Next question. Moderators time. Narinig ba ako? O, rinig ka niya, moderator. Bastos lang Moderators talaga. time. Respect the moderator. Hindi na pa ako nagsasalita. Hinihingal na ako dito eh. Wala sa issue natin kung ilan ang apostol. Ang napag-usapan yung tema dito, napagpirmahanan ninyo, sumang-ayong kayo pareho, tinutulan mo, kung patutunayan niyang tema, patutunayan niya na ang Iglesia Katolika ang itinatag ni Kristo ayon sa Biblia. Hindi kung ilan ang apostol. Kaya, valid yung objection ng kapatid na Jared sa Salamat, kayo ako doon. moderator. Hindi naman talaga ang ilan. So, balik tayo sa issue. Doon sa issue na napag-usapan nyo. So, proceed. Tanong mo. Next question. Isip na ng tanong yan. Kung ang Roman Catholic Church, kung ang Romano Katoliko ay tunay na iglesia na itinayo ni Kristo, saan mababasa sa Biblia na si Pedro nagbautismo sa bansang Roma? Sige. Babasahin ko, moderator, igalang niya. Okay. Okay.
Sa 28:19 po ng Mateo. Bakit? Dahil isa sa inutusan dyan si Apostol Pedro at yung bansang tinutukoy dyan na utos bautismohan, isa ron ng Roma. Ano ang Roma? Barangay? Barangay Roma? Siyempre, ang Roma ay bansa. Kaya sa 28:19 ng Mateo, isa sa inuutusan si Apostol Pedro na ano? Magbautismo at yumaon sa lahat ng bansa. Ano ba yung isa sa bansa? Yung Roma. Kaya nga naisulat yung 1:7 ng Roma eh. Kaya time na, moderator. I-ano niya na, nabasa ang tanong, nasagot ang tanong, siya naman po ang magpresenta ng tema na igigiba Mali niya. ang sagot, mali ang sagot. May nabasa, mali ang sagot. Moderator. Kayo ba mag-roll dito? Okay bro, huwag natin sasabihin mali kasi respect the respetuhin natin yung sagot ng kabilang panig dahil nakikita ko naman nire-respeto niya din yung tanong mo. Huwag tayong mag-strawman policy. Policy yan bro, kaya Okay, time dako na, na tayo moderator. Naubos na yung 10 minutes. dako tayo sa next presentation ng kapatid natin. Ako naman. Sige. Ikaw naman, 5 minutes 5 to, 5 minutes. minutes. Time start 10 minutes. Moderator, nagpaliwanag po ako 5 minutes lang. 5 minutes. Pandaraya naman po sa kapwa-tao yun. Kung siya ang 10 minutes, Itong ako yung 5 si- minutes. Okay, 10 minutes. Ay, 5 minutes. Mr. Jared, ito, makinig ka, Mr. Jared. Hindi mo Okay, time start napapatunayan, hindi mo napapatunayan na ang Roman Catholic Church, ang iglesia na itinayo ni Kristo. Dahil ang nagtayo ng iglesia ay apostol na katulad ni Kristo. Si Kristo, apostol eh. Si Kristo hindi naman siya papa eh. Si Apostol Pedro, apostol yan, hindi yan papa. Ipinagbabawal ng Biblia sa Matthew 23 verse 9 Moderator. na Okay, tawagin anong objection? papa Objection, ang moderator. Roman. May Objection. may objection. Kaya ang Roman Objection. Catholic... Wait lang po, may Hindi pa ako objection. tapos. Objection, moderator. May Hindi pa ako objection. tapos. Ang tema po Panahon natin, ko. Pagbigyan niyo ako. moderator, ang May tema po objection. natin, Bakit tunay ito? na Ano iglesia. po? Pause yung time. Pause yung Oh. time. Naka-pause po ang time. Okay. Anong objection? Ang objection ko po, moderator, ang pinag-uusapan natin, tunay na iglesia, hindi pa tungkol sa papa. Okay. Hindi papa siya ang pinag-uusapan natin kung saan ka pumupunta. Ano ka ba, robot? Eh, Ang tema natin, Kasama is yan, true church. kasama yan sa Teka lang po, tinututulan teka lang ko. po. Binubuwag ko yung tinatayo mo Wait eh. lang po, may objection pa po. Ipinapakita Pwede po ko kayong sa'yo. mag-counter objection pagtapos. No. So, Patapusin mo muna ako. patapusin muna natin O, sige, yung objection. pagbigyan. Patapusin mo ako. Kaya ang Roman Catholic Church, hindi yan ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo dahil ang nagtayo niya ang Papa. Sa Biblia, ang tunay na iglesia, ang nagtayo nito, apostol, tulad ni Kristo. Hebreo chapter 3, verse 1. Si Kristo ay apostol. Si Pedro ay apostol, hindi Papa. Ipinagbabawal ng Biblia na tawagin Papa ang mga lingkod ng Diyos. Dahil isa lang ang ating Ama, nasa langit, 23 verse 9 ng Mateo. Kaya yung ginagawa nyo, yung mga pare, tinatawag yung Father, mali sa Biblia yan. Ang mga apostol, hindi tinawag na Papa o Father. Ang tawag sa kanila, brother, sister. Hindi Papa, ipinagbabawal yan ng banal na kasulatan. Si Pedro hindi nangaral ng Roma, hindi nagbautismo. At hindi rin nagbinyag si Pedro. Sa inyo kasi binyag eh. Hindi naman sino ang bininyagan ni Apostol Pedro. Wala. Ang mga apostol nagbautismo. Mr. Jared. At hindi mo tinanong ang aking sagot eh. Yung aking sagot eh. Yung tanong ko hindi mo sinagot. Sabi ko, naniniwala ka ba na ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo, ang tagapangasiwa, buhay na apostol? Ang sinasabi mo, patay na apostol eh. Si Pedro, physically, patay. Pero spiritually, buhay siya. Ang tinatanong ko, buhay physically. Sinasabi mo, physically, patay. Spiritually, buhay si Pedro, nasa langit. Ang tinatanong ko, buhay physically. Hindi mo sinagot yan. Sinagot mo, pero mali ang iyong sagot. Kaya hindi mo na itayo na patunayan na ang Roman Catholic Church
ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Sa Korinto 3:10, ang apostol, matalinong tagapagtayo ng iglesia ni Kristo. Ayun, nagtayo sa inyong papa eh. Oh, walang ganun sa Biblia. Ngayon, tinanong kita, ilan ang apostol na alam mo sa Biblia? Hindi mo rin sinagot. Mangyari, hindi mo alam. Kaya hindi mo sinagot. Oh, di ba? Hindi mo sinagot eh. Kaya ibig sabihin, yung iglesia na kinabibilangan mo, yung Romano Katoliko, piki na iglesia yan, kulto yan. Bakit? Walang apostol na buhay. Si Pedro hindi nakarating ng Roma, kaya ang relihiyong Romano Katoliko, walang koneksyon yan sa mga apostol. Kahit kay apostol Pedro, wala kayong apostolic authority. Wala kayong susi ng langit. Baka susi lang ng tricycle, ng motor. Dahil ang susi ng langit, ito ipakita ko sa iyo, susi ng langit ha, ang tunay na ebanghelyo. Mateo 18. Ang yung tinatalian sa lupa, tinatalian sa langit. Ang yung kinakalagan sa lupa, kinakalagan sa langit. Kaya ang tunay na iglesia ngayon, yung Church of Christ, dahil pinapangasiwa ng apostol, may buhay na apostol, Mr. Jared. Dahil hindi mo alam na ngayon may buhay na apostol. Kaya kayo, hindi kayo tunay na iglesia, Mr. Jared. Nawala eh. Hello bro, time na? Hello. Okay, time na, okay. Ako tayo sa second Narinig mo ba? Narinig nyo? Oh, rinig bro, maganda to. O, sige. Ako tayo sa second examination. Ready ka na ba bro? Ay, ready. Okay, premise ito moderator. Sabi niya kanina, ang nagtatag ng Iglesia Katolika ay ang Papa. Ngayon, saan sa Biblia mababasa na ang Iglesia Katolika ay itinatag ng Papa? Kapitulo verse. Hindi mo yan napatunayan. Objection, moderator. Doktrina nyo yan, hindi mo Objection, napatunayan moderator. yan. Objection. Oh, Ang objection ko po, moderator. hindi mo yan napatunayan. Sumagot po siya Doktrina nyo yan, huwag categorical. mong itanong sa akin. Moderator, objection. Objection, moderator. Nilatag niya yan. Kaya itatanong ko sa kanya yan. Ang tanong ko sa kanya, saan po sa Biblia yung sinabi nyo kanina na ang nagtatag ng Iglesia Katolika ay ang Papa? Kapitulo, versikulo. Meron ba o wala? Ang sinabi ko sa iyo, ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo, ang nagtayo apostol tulad ni Kristo. Oh. Categorical question. Most answer Ayan. categorical. Sagot ko kayo sa categorical na question. Okay, Oh, sinagot na kita. ulit Next ang question. tanong. Okay. Ulit ang tanong. Saan sa Biblia mababasa na ang Papa ang founder ng Iglesia Katolika? Meron ba o Huwag wala? mong itanong Categorical. sa akin yan. Sinagot ko na ang tanong mo. Meron daw ba o wala? Sinagot ko na ang tanong mo. Ang tunay na Magbigay ng iglesia ni talata, Kristo, babasahin ko. ang Moderator, tunay na iglesia control ni kayo, Kristo, moderator. ang nagtayo apostol tulad ni Kristo. Kaya ang Romano Katoliko, hindi yan iglesia na itinayo ni Kristo. Moderator's time. Dahil ayon sa doktrina nyo, ang nagtayo niyan, Papa. Oh. Respect the moderator. Next question. Magbigay kayo ng talata. Ang gusto kabilang panig, magbigay kayo ng talata. Anong talata kapito? Next question, Mr. Moderator. Gusto ng kabilang panig, sagutin nyo daw yung tanong. Dahil nyo nasagot. Please answer the question. Sinagot ko na, Mr. Moderator, wag kang bias. Yun ang sagot ko. Anong talata? Ang Next hinihingi ko question. kasi sa iyo talata. Anong talata? Saan sa Biblia mababasa ang nagtatag ng Iglesia Katolika, Papa? Dahil latag po yan because you are under cross-examination. Anong kapitulo, versikulo? Pinapatunayan ko, ito. Kapitulo, Ito ang versikulo, pinapatunayan saan ko sa mababasa inyo. sa Biblia? Ito. Ang Papa, ang founder ng Iglesia Ito. Katolika. Basa!
Ito ang sagot ko. Ito ang sagot ko. Basa, Ang kapitulo, pinapatunayan ko. Ito ang sagot ko. Makinig ka. Ang pinapatunayan ko, ang tunay na iglesia ni Kristo, ang nagtayo apostol. Objection, Kaya ang Romano moderator. Katoliko, hindi yan ang tunay na Objection, iglesia ni moderator. Kristo. Objection. Hindi siya Dahil ayon sa nagpatunay doktrina kanina, nyo, moderator. Papa ang Ano ba yan? nagtayo. Okay, teka lang. Oh. Negative side po kayo. Wala po Next, kayong karapatang next. mag-side. So, sagot po kayo Next sa question. tanong ni kapatid. Hindi marunong ng debate, moderator. Sasabak sa debate na Next question, Mr. Moderator. Okay. Sinagot ko na. Next. Moderator, ulit ang tanong. Saan sa Biblia mababasa ang nagtatag ng Iglesia Katolika ay ang Papa? Kapitulo, versikulo. Doktrina nyo yan. Kaya hindi nyo Moderator, napapatunayan. nilatag Hindi niya mo kanina naitayo. yan. You are under cross-examination. Doktrina Huwag mo niya yan. niloloko mga tao. Kapitulo, versikulo. Huwag mo niloloko Doktrina mga niya tao. yan. Tinatanong kita, Sila saan ang sa mababasa sa tunay na Biblia iglesia, itinayo ang ng founder ng apostol. Iglesia Kaya Katolika ang Papa? yung Romano Katoliko, hindi yan ang iglesia na itinayo ni Kristo. Ay, nako. Dahil Papa ang nagtayo niyan. Ayon sa Stop, doktrina nyo. Moderator. Oh. Next question. Okay. Sagot. Ulit ang tanong, nakapost ang time. Moderator, hindi niya nasasagot. Ang tanong ko sa kanya, kategorikal. Next, Saan next, sa next Biblia question. mababasa Sinagot ko na. kapitulo, versikulo, Sinagot ang ko na. founder Next ng question. Iglesia Huwag ka Katolika ang paulit-ulit. Papa? Another question. Ah! Ibang tanong, sinagot ko na yan. Hindi aangalang po Sinagot ko na yan. Wala na naubusan ng tanong. Wala na ibang tanong. yung sinasabi. Sagot po kayo sa tanong ng kabilang panig. Hindi na ginagalang yung moderator, di pa ginagalang yung sarili niyang lahat. Ah, Ano? Moderator. Next. Ang hatol po, Wala na ibang may tanong eh. Paulit-ulit na lang eh. Ang gusto ng kabilang panig, sagutin nyo. Anong kapitulo at versikulo daw? So, may mailatag ba kayo o wala? May inilatag ako, 3 verse 1. Ang Anong nagtayo talata? ng tunay na iglesia ni Cristo Moderator, Apostol. ang tinatanong ko sa kanya, anong talata Mateo mababasa? 16:18. Tingnan natin sa Ang nagtayo ng 16:18. iglesia ni Cristo Apostol. May mababasa Kaya pang yung Papa doon? paksa ni Jared, hindi mo Jared na itayo. May mababasa pang Buwag, Papa doon? hindi mo na itayo. May Binuwag mababasa ko pang yung Papa paksa doon? mo. Yes or no? Oo. Moderator, basahin nyo. Pag walang nabasa, sinungaling talaga itong, ano na ito pastor na ito Sa Next question. 16:18 daw ng Mateo. Sige nga, tingnan nga natin. So, ang issue, May Papa daw doon, may Papa. Tingnan mo. Pag walang nabasa Papa, sinungaling ka. Basahin mo, moderator. Huwag mong ibato sa akin yung katwiran mo, yung doktrina nyo yan. Moderator. Huwag mong ibaliktad sa akin. Moderator. Umayos ka. Doktrina nyo yan. Kawawa. Binabalik ko ang doktrina nyo, yung pinapakita ko sa inyo. Ang Kawawa. tagapagtayo ng Iglesia Apostol. Hoy, Oh. galangin mo naman yung Ayun nagtayo moderator. nagtayo ng relihiyon nyo eh. Papa, ibig sabihin hindi yan ang tunay na Iglesia na itinayo ni Kristo. Oh. Babasahin ng moderator, titignan kung may Papa. Hindi mo na itayo yan. Malakas. at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, babaw ng batong ay itatayo ko ang aking May Papa ba? mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanahin laban sa Okay, moderator, meron bang nabasa nung tinatanong ko sa kanya na ang nagtatag ng iglesia, Papa? Meron ba? okay, atol ako. Walang nababasa. Doktrina Ayun! nyo yan. Hindi ko sinasabi ang nagtayo ng Iglesia, Papa. Walang Ang nagtayo ng nabasa. Iglesia Walang Apostol. nabasa. Doktrina nyo yan. Walang nabasa. Huwag mo akong gawin tanga at walang alam na tulad mo. Ikaw yung walang nabasa. Okay. Ad hominem. Pero palagpasin na natin. Oh. Okay. Next question. Total, walang nabasa. Ngayon, sabi niya kanina. Matanong, mabusa na. Okay. Paulit-ulit Sabi na niya lang. kanina, ang nagtatag ng Iglesia Katolika, ang Papa. Saan mababasa sa Synoptic Gospel ni Cristo na ang Iglesia niya itinatag ng Papa? Doktrina nyo yan. Huwag mong ibato sa akin. Huwag mong itanong sa akin yan. Sagot! Objection, Ikaw ang moderator! tinatanong ko. Objection, Oh. moderator! Ang tagapangasiwa ng Iglesia, hindi Papa. Apostol. Moderator's time. Basta moderator. Bakit dinodoktrina nyo yan sa mga membro nyo? Respect Oh. Ba't hindi yung doktrina nyo sa mga membro nyo eh?
Tapos pinututulan mo yun yung doktrina nyo. Baka pagalitan ka ng Papa ng Roma. Moderator. Stop ang debate. Moderator's time. Moderator, stop ang debate. Moderator's time. Moderator's time. Next. Next. Wala na ibang tanong. Wala na ibang tanong. Sarap talo ka. Basta ayos mo nun. Paulit-ulit na lang tanong. Wala na. Naubusan na eh. Okay, sunod na tanong. Sige, Oh. pagbigyan natin dun sa nilatag niya kahit isang beses lang. Sa 5.13 ng unang Pedro, babasahin ko lang premise ito. Ang sabi ni Apostol Pedro, tinawag niyang anak si Marcos. Ngayon, kung ikaw si Marcos, anong tawag mo kay Pedro? Ama o ina? Categorical. Ang tawag ng mga alagad sa mga apostol. Objection, Apostol moderator. ang tawag sa kanila. Objection, hindi papa. moderator. Ang Walang- tanong ko sa walang kanya, mga alagad na naipit! tumawag sa mga apostol ng Naipit! Father. Naipit! Oh. Ang tanong ko Oh. sa kanya, O, sino- moderator, sinong maliwanag. Ang tanong, Sinong alagad ang siya tumawag na ng Father sa nagtanong! mga apostol? Siya na nagtanong! Oh. Sumagot sa Hindi mo yan. Wa- Most answer categorically. Bawal nga, pinagbabawal nga ni Kristo yung tawagin Father eh. 20, Matthew 23 verse 10 eh. Moderator, Kaya ulit naman, ang tanong. Father eh. Moderator, ulit Ito ang lang tanong. Father nasa langit. Sa 5.13 ng unang Pedro, si Pedro tinawag na anak ni Marcos. Kung ikaw si Marcos, anong tawag mo kay Pedro? Ama o ina? Mamili ka sa dalawa. Cause my question is categorical. Huwag ka maipit, naipit ka na eh. Categorical question should be answered that categorical. Kung ikaw si Marcos, ayon sa 5.13 ng unang Pedro, anong tawag mo kay Pedro? Ama o ina? Categorical. Isip mo lang yan. Wag kang gumawa ng sariling invento mo. Isip mo lang yan. Objection, moderator! Objection, Isip mo lang yan. moderator. Hindi na naman sinagot yung tanong. Hindi marunong ng debate. Tatanga-tanga pala sa debate ito. Di pala Isip marunong. mo lang yan. Yun ang sagot ko. Yun ang sagot ko. Historical question. Oh. Okay, next question ulit. Ulit-ulit ang tanong. Sa 5.13 ulit ng unang Pedro, maliwanag. Si Pedro tapos ka tinawag na, na tapos anak ka na. si Pedro tinawag na anak Tapos ka na. si Marcos. Kung ikaw si Marcos ayon sa Tapos na ang 5.13 ng pagtatanong unang mo, ako Pedro, naman. ay, hindi pa tapos yung oras, moderator. Ipit na ipit na. May 7 minutes pa tayo. Tapos na. Kanina Moderator, ka pagkakatanong eh. Teka lang, may 7 minutes. ito yung time, moderator. Mandaraya talaga to. Tatanga-tanga. Ito, oh. Pampera, kanina ka pagkakatanong eh. Ayaw mong sumagot sa tanong. Ito po yung time. Nakita po sa live. Dahil baka hindi mo alam, Oo. pinapost natin yung oras. Palibasa kayo may hawak ng time eh. Eh, tanga ka. Walang Ayaw mo humawak eh. May kaya sa orasan ka maging naman dyan sa bahay tapat-tapat. nyo eh. Bro, para lang alam mo, no? Pinapost natin yung oras. Oh, next question. Sinagot ko na yung tanong mo eh. Next question ulit. Okay, sunod ulit na tanong. Ayon ulit sa 5.13 ng unang Pedro, hindi mo sinasagot eh. Kung ikaw si Marcos, anong tawag mo kay Pedro ngayong si Pedro tinawag na anak si Marcos? Ama o ina? Categorical. Mamili ka sa dalawa, huwag kang iiwas. Ama o ina? Walang mga Kristiyano. Ito ang sagot ko. Walang mga alagad objection, na tumawag sa mga moderator. apostol na Father. Shoot, answer. Yan ang sagot ko. Moderator, Yan hindi ang sagot sumasagot ko. sa tanong ko. Ang tanong ko Kailanman categorical. Hindi tinawag ang mga apostol kahit si Pedro Ang tanong ko na Father. categorical. Ang tanong ko categorical. Kung ikaw si Marcos ayon sa 5.13 ng unang Pedro, anong tawag mo kay Pedro? Ngayong si Pedro tinawag na anak si Marcos. Yun ang sagot Ama ko. o ina? Wag mo akong ilagay Answer sa the kahon. Moderator! Yun Moderator! ang sagot ko. Ang tanong Wag mo ko akong ilagay sa kahon. categorical. Sumagot Answer the kang question. categorical. Tanga ka pala sa debate. Di ka pala marunong eh. Yun ang sagot ko. Wag mo akong ilagay sa kahon. Answer the question. Bibigyan ka namin ng 1 minute. Kailanman Categorical walang question. mga alagad na tumawag sa mga Moderator! apostol na Moderator! Father. Titigil Moderator, natin ang hindi debate. marunong ng debate itong taong ito. Oh. Kung ayaw mong sumagot Mr. ng Moderator, categorical, tapos ang oras niya. Tapos niya. Ako naman. may 5 minutes pa. Ipapakita May ko 5 sa minutes inyo. pa. May 5 Ako minutes naman. pa. May 5 minutes pa. Tanga naman to, Moderator's tanga. time. Kanina pa tayo, bro eh. Ititigil natin ang debate pag hindi nyo sinagot yung tanong ng kabilang panig. Ang tanong ng kabilang panig, categorical question. Categorical question. Most answer categorical. O baka hindi nyo alam yung categorical question, mamimili ko kayo dun sa dalawa. Kung
Doon sa sinabi ng kapatid ni Jared. Hindi siya marunong ng debate, kapatid. Naiipit na kasi siya. Okay. Ang Oh. tanong ulit, kung ikaw si Marcos ayon sa 5.13 ng unang Pedro, anong tawag mo kay Pedro? Ngayong si Pedro tinawag na anak si Marcos. Ama, patunay na si Pedro ay papa at kahalili ng ating Panginoon Kristo ayon sa 16:18 ng Mateo o ina? Sagot. Papa o ina? Ito ang sagot ko. Ang tawag ng mga kapatid sa mga Moderator, apostol, hindi ko brother, sinabi mga kapatid. brother, Papa o sister, ina? Hindi Hindi ko sinabi tinatawag sa ng mga mga kapatid. apostol. Ang tinatanong ko sa kanya sa 5.13 ng unang Next Pedro. question. Papa. Ulit-ulit Next ang question. tanong, moderator. Ulit. Ayaw niyang sagutin. Pinagbawal. Ulit-ulit ang tanong. Pinagbawal ni Ulit-ulit Kristo ang na tanong. tawagin Father ang mga Ulit-ulit ang apostol, tanong. ang mga Sa lingkod ng Diyos. 5.13 ng Bawal. unang Pedro, maliwanag na maliwanag Kaya ang huwag tanong kayong ko. magpatawag na Father. Moderator, ang Yung tanga mga naman pare, nito sa bawal debate. yan. Ayoko Teka ng ganito lang. kalaban. Napakatanga. Teka lang. Ang tanong ni kapatid na Jared, Next. kanina pa tayo Tapos na. Tatapusin natin tong debate Ipit na, hindi ka moderator. sumagot. Ipit na eh. At idideklara ko, talo ka sa debate. Dahil ako ang Mr. Moderator. Moderator, kayo na Hindi mag-rule nyo kung ako sino nirespeto. nagsasabi Hindi ng mo ako bayan. nirespeto. Ikaw, katoliko ka rin, kaya magabayas ka eh. Respect the moderator. Alam, pare-pareho Huwag mong magkakasama sasabihin kayo. bias ang moderator. Huwag kang bias. Kasi ako ang tinanggal yung moderator Oh. dito eh. So, mang-ayon ka na yan ang moderator. Tanga ka pala eh. Oh. Kanina ka pa, di ka pala Magkakasama marunong kayo makipagdebate. Makikipagdebate ka sa Oh. amin, tatanga-tanga ka pala. Tapos na. Hindi ka Ako pala naman, marunong ng Mr. debate. Moderator, tapos na. Moderator, hindi Ah. marunong sa Biblia ito at bukod hindi Ah. marunong sa Biblia, hindi marunong Ako sumagot naman, sa ako naman, tanong, itatayo ko ang- patunay itatayo ko ang stand na ko. hindi talaga Kristiyano ang Mr. taong ito. Moderator. Bakit? Dahil sa 5.13 ng unang Pedro ang tinatanong ko sa kanya. Yes. Ang tanong ko sa kanya sa 5.13 ng unang Pedro, bakit? Maliwanag na maliwanag, kung si Pedro tinawag si Marcos na anak, kung ikaw si Marcos, anong tawag mo kay Pedro ngayon tinawag kang anak? Ama o ina? Ayaw niyang sagutin. Hindi niya sinasagot. Mga kapatid, mga kababayan. Tapos, sunod na tanong. Ang tanong ko sa kanya maliwanag. Saan mababasa sa Biblia na ang founder ng Iglesia Katolika ang Papa? Saan mababasa sa Biblia? Ang founder ng Iglesia Katolika ang Papa? Wala! Ano ba yan? Okay bro, ganito na lang. Sabi, doktrina daw namin niyon, mga kapatid, mga kababayan. Doktrina daw namin na ang founder ng Iglesia Katolika ay ang Papa. Kahit kailan, wala pong aral ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang founder ng Roman Catholic Church is the Pope. Ano ba naman yan? Hindi marunong ng debate. Moderator, kayo mag-rule. Kayo bahalang mag-rule, moderator. Okay, ang tinatanong kasi sa inyo ni kapatid na Jared, anong tawag daw kay Marco? Oo, kay Marcos. Ngayong tawag anak sa pananampalataya. Ama daw ba o ina? Sagot lang po kayo categorical. Kung hindi nyo po kayang sagutin dahil ayun na po ang dineclare ng moderator na sagutin ng categorical, ititigil natin ang debate at itideklara kung talo kayo sa debate. Di ba? Hindi marunong ng debate. Kanina, sabi niya, magpapatunay daw siya. Wala naman siya sa oras ng pagpapatunay eh. I am in the affirmative side. Ako po yung magpapatunay. Siya po yung gigiba. Di bale, kung nasa affirmative siya, siya yung magpapatunay na yung Iglesia ni Kristong may apostol na buhay, maliwanag na maliwanag na yun ang iglesyang tinayo ni Kristo. Hindi niya naman po napatunayan eh. Dahil wala naman siya sa oras ng pagpapatunay. Ang oras niya, when he is in the negative side, Yes, bro. yung gibain, yung stand ko. Wala naman siya nagiba sa stand ko. Hindi nga siya nag-focus sa stand ko eh. Sasabihin, aral daw ng Iglesia Katolika, ang Papa, founder. Ano ba naman yan? Napakalaking palace nito sa debate. Alam mo, Brad, walang lalaban sa iyo ng debate pag ganyan kakatangi. Walang lalaban sa iyo ng debate kung ganyan kakasira ulo sa debate. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, i-debunk lang natin yung sinabi niya saglit. Total, bumaba na siya sa 23:9 ng Mateo. Oh, total. Moderator, maganda. Sa inyo po manggaling yung pagpapasya. Okay.
idideklara ko na hindi sa pag-aano, no, dahil yun nga na wala siyang napatunayan dun sa ano niya, first stand. At sa second stand naman niya, ayaw niyang respetuhin ng Mr. Moderator. Kahit nung first cross-examination, ayaw niyang sumunod. Yun nga, kaya idideklara ko na talo siya Ayun. sa debate. Salamat, moderator. Ngayon, ako na mag-i-stand. Total, wala naman na sa katinuan itong pastor na ito eh. Ngayon, binasa niya kanina yung 23:9 ng Mateo. Yung 23:9 ng Mateo, hindi naman po yan pumapatungkol sa mga alagad ni Kristo. Pumapatungkol po yan sa mga skriba at pariseo dahil yung Kapitulo 23, ang kausap dyan ni Kristo, yung mga skriba at pariseo na mga paimbabaw. Bakit? Dahil ayon sa 15, ginagawa nilang makaiba yung anak pa ng impyerno ang kanilang sarili. Sa papaanong paraan? Ayon po sa 1.25 ng Roma, sa pamamagitan ng pagsamba sa nilalang. Dahil yung mga eskriba at pariseo, yung kanilang mga guro, itinuturing nilang parang ama na sa langit. Hindi po literal yan, dahil kung gagawin nating literal yan na huwag kang tatawag ng ama sa sino man tao sa lupa, anong itatawag mo sa tatay mo? Ina? Anong itatawag mo sa papa mo? Madre? Di ba't kabadingan yan? Kabadingan yan, di ba? O, di ba mga kapatid, mga kababayan? Dahil yung 23:9 ng Mateo, pumapatungkol yan sa mga eskriba at pariseo na ayon sa Kapitulo 15, ginagawang makaiba yung anak ng impyerno ang kanilang mga inaakay sa pamamagitan ng pagturing sa kanilang mga guro na parang Diyos na sa langit. Kaya sabi ni Kristo, isa lang ang inyong ama, siya na nasa langit. Huwag kayong tatawag na ama sino man tao sa lupa. Hindi po literal yan. Symbolical po yan. Bakit? Dahil sa 61 ng Juan, maliwanag po, sa 6:61, ang bawat lumalabas sa bibig ni Kristo ay pawang espiritu o simbolokal. Hindi mo gagawing literal, that is asymbolical. Dahil kung gagawin nating literal yan, na huwag ka nang tatawag na ama, pagpalagay mo ako, iglesia ko ni Manalo, o iglesia ko ni Manalo, kapatid na JB, moderator, o iglesia ko ni Manalo, ngayong iglesia ko ni Manalo, nasa sambahan kami, tinawag ko na ama yung tatay ko, ibig sabihin pala, kasalanan na yung ginagawa ko. Hindi. Dahil ang subject of the sentence po sa 23:9 of Book of Matthew, maliwanag na maliwanag yung mga eskriba at pariseo. Dahil kung gagawin nating literal yan, sakop sa lahat ng tao yan, paano si Apostol Pedro? Tinawag na ama ni Marcos implicitly ayon sa 5:13 ng unang Pedro. Bakit? Dahil si Pedro, tinawag na anak si Marcos pagdating sa pananampalataya. Kaya ang sabi niya sa 5:13 ng unang Pedro, binabati ko kayong nasa Babylonia na kasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. Nasagot ba? Nasagot natin. Ayaw niya lang tanggapin yung sagot natin dahil tatanga-tanga nga at eengot-engot nga sa debate itong pastor na ito. Straight to the point. Diba? Sa susunod, hindi na tayo papatol sa ganito. Napaka-unprofessional, maski yung moderator sinisigawan. Hindi ko nga sinisigawan yung moderator, siya sinisigawan niya. Inaaway niya. Tingnan nyo. Kaya pag naghamon po sa inyo ng debate yan, wag nyong kasahan dahil tanga sa debate. Mag-aral muna siya ng good manner sa debate. Sabi daw, doktrina eka ng Iglesia Katolika, ang nagtatag sa kanila, ang Papa. Ano ang nagtatag, Papa? Ang nagtatag sa Iglesia Katolika, si Kristo na siyang subject of the sentence sa 16:18 ng Mateo na hindi mo na igiba. Yan nga yung presentation ko eh. One, Holy Catholic and Apostolic Church, patutunayan ko, itinatag ni Kristo ayon sa Biblia lang. Natutulan niya ba? Hindi niya natutulan. Bakit? Dahil pumunta siya doon sa mga papa. Hindi naman papa ang pinag-uusapan natin, pero pinatulan ko. Nung pinatulan ko, salbahe pa rin sa debate. Bakit ko sinabing salbahe pa rin sa debate, mga kapatid, mga kababayan? Bakit salbahe? Dahil tinatanong kong categorical, ayaw sumagot ng categorical, inaaway yung moderator. Sabi niya, sabi ko, kung ikaw si Marcos, anong tawag mo kay Pedro? Ngayong si Pedro tinawag na ama. Ayaw niyang sagutin. Inaaway niya pa yung moderator. Huwag daw pakikialaman, huwag daw ikukulong sa kahon. Paano ikukulong sa kahon wala nga,
hindi nga kita makita ng ano, hindi nga kita kasama ng personal. Di ba, kung personal, hindi lang kulong ko sa'yo. Bro, hindi ko naman ipagdadamot sa kanya yung 1 minute niya. Oh, may 1 minute naman siya para sumagot. Wala. Mga kapatid, mga kababayan, kayo na bahalang magnilay-nilay. Total, Kwaresma naman ngayon, pag nilay-nilayan mo yung mga argumento na inilatag namin at sagot niya doon sa ating mga tanong. Wala naman siya, kapatid, pati Bro Janto, Bro Jimmy, wala naman siya sa rule na na magpatunay. Ang rule niya, gibain yung latag natin na hindi niya naigiba. Kaya ang ginawa niya, lumusod siya sa Papa, lumusod siya sa founder ng Iglesia Katolika na yun rin daw ang Papa. Ha? Papa nagtayo ng Iglesia Katolika? Ang nagtayo ng Iglesia Katolika sa Cristo. Total, wala na. Tapos na ang debate. Babasahin natin. Ano naman ito? Sa The New Book of Knowledge Encyclopedia. Ito po. Pakita natin. Tignan nyo, ha? O, ayan. Basahin natin para makapagtapos na tayo. Ay, nako naman talaga itong mga kalaban natin sa debate. Hindi marunong. Ano sabi? Na-disappoint ako The sa history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. And the church described that the society founded by Jesus Christ. Ngayon, anuhan pa natin ang isa, hapyawan pa natin ang isa. Sa 16:18 ng Mateo, dito po sa St. Joseph Textbook Edition, Confraternity Douay version. Anong sabi? Ang sabi? And I say to you, Peter, and upon this rock, I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Straight to the point. Letra por letra, ikay Pedro, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking Iglesia Katolika Apostolika Romana, o I will build my Holy Catholic Apostolic Roman Church. Para wala nang maraming patutsada, congratulations po Mr. Pastor sa inyong pagkatalo sa debate na ito sapagkat hindi nyo naginalang moderator at wala po kayong nasagot ni isa sa aking mga katanungan. Kapatid na JB? Ayun, salamat po sa mga nanood. Pagkamat nakaka-disappoint yung nakalaban ng kapatid na Jared, hindi ako nire-respeto at yung rules na napag-usapan na post answer categorical, hindi siya sumasagot. Kaya konsideradong talo talaga siya. Okay. Kaya ayun, salamat po. Salamat sa Diyos mga kapatid. Kayo na bahalang magnilay-nilay.